Sabi sa Romans 1 verse 18, "But God shows His anger from heaven against all sinful, wicked people who suppress the truth by their wickedness." Malinaw dito na galit si Lord sa kasalanan, most especially kung alam mo na yung magandang balita at kilala mo na si Lord. Para sa mga nagsasabing tumanggap na sila at sumusunod sila kay Jesus Christ, dapat ay hindi na tayo nahihirapan magdesisyon sa pagitan ng tama at mali. Hindi ibig sabihin na wag na tayo magkamali, wala namang ganun dahil hindi tayo perfect. Pero magkaiba kasi yung nagkamali ka unconsciously sa nagkamali ka dahil decision mo magkamali. Yung tipong alam mo ng mali pero ginawa mo pa rin. Yung meron kang pagkakataong humindi pero umuo ka pa rin. Because this verse clearly tells us na galit si Lord sa mga ganong klaseng tao. Kaya kung isa tayo dun sa mga taong nagsasabing sumusunod na tayo kay Lord, dapat ay hindi na tayo nahihirapan tumanggi sa kasalanan. For example, meron tayong asawa tapos yung asawa natin nahihirapan pa rin mag-decide kung dapat ba siyang makipag-date sa iba. Do you think yung asawa mo na yun ay committed talaga sa'yo or hindi? Kasi ang totoong committed, buo yung desisyon na hindi na ako makikipag-date sa iba, meron na akong asawa eh. Though hindi nawawala yung temptation, tuloy-tuloy pa rin at sabihin na nating marami pa rin yung nagkakagusto sa kanya, marami pa rin nagme-message, pero yung desisyon niyang humindi, dapat hindi na siya nalilito doon kasi nga committed na siya sa'yo bilang asawa. Ganun din dapat tayo kay Lord. Kung kay Lord na tayo, talagang hindi na tayo dapat nalilito o nahihirapan magdesisyon dahil automatic kapag alam mong mali, X na yan. Sana po ay malinaw at naiintindihan nyo talaga yung message ng video na to.